Tumayo po tayong lahat at ating nga pong babasahin ang salita ng Diyos. Ito po ay hango sa Hebreo, chapter 12, verse 18 to 29. Babasahin ko po. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tumigil na iyon ng pagsasalita sa kanila, sapagkat hindi nila matagalan ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuring na panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Kaya makinig kayong mabuti sa kanyang nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo ay tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig na yanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon. Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot, sapagkat tunay nga ng ating Diyos ay parang apoy na nakakatuto. Pagpalaan po ang pagbabasa ng kanyang salita. Sige po, makakapagod po tayo. Amen. Kumusta po ang bawat isa? Pinagpala po ba? Amen. Praise God. Kumusta po yung binasa natin? Mahaba po ba? Naunawaan po ba natin? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. At magpapatuloy pa rin tayo sa ating series na, ano po yung series natin? Treasures in Hidden Moments. At yung treasures po na yun ay mga kayamanan sa anyo ng mga aral na itinuturo sa atin ng Panginoon, kagaya nga po ng sinabi natin noon. At kaya po hidden o hidden moments ay dahil ito po ay nakakugli sa mga bagay na maaaring hindi magagandang karanasan o pangyayari sa ating buhay, maaaring mga problema o pagsubok. At subalit ipinakikita at itinuturo sa atin ng Panginoon sa mga panahon ito. At ito nga po yung lessons learned from the pandemic. So sa isang banda, maaaring po natin sabihin sigurong lessons learned in 2020. Hindi po ba? Dahil po alam naman natin lahat na ang taong ito ay nagdulot ng maraming hamon at pagsubok sa marami sa atin. Sa maraming tao, sa buong mundo. Tama po ba? At ilan po dito yung mga kagaya po ng mga ipakikita natin dito, nagsimula po noon sa 2020, yung pong una na po dyan, ang kaguluhan sa Hong Kong. Tingnan nyo naman po yan. Yung riot po, nagkaroon po ng riot sa Hong Kong, napunta rin po yan sa international news. And then meron din po yung wildfires, hindi po ba, sa Australia. Ayan, nagkasunod po ng malaking yung apoy po doon sa kanilang kagubatan. And then meron din po sa mga pagbaha sa Indonesia. Ayan, hindi po yan mga Pilipino, Indonesians po yan. Kamukha lang po natin. So,
Yan po, makikita niyo parang dito rin po sa Pilipinas, ano? Tapos mga lindol. Yan, lindol po. Sa Masbate po yata yan. Na mga gumuho din po talaga ang mga buildings. Meron din pong Taal. Ayan, yung Taal eruption po. Tapos meron din pong airstrike noon sa Middle East sa pagitan po ng US at Iran. At ngayon nga po yung nakaraan lang na bagyo, hindi po ba yung sa kay Rolly at kay Ulysses, na talaga namang makikita natin na talagang parang dagat na o parang ilog na yung mga kalsada. At pati sa Cagayan, ayun nga po yung napakarami natin nararanasan na mga kababayan natin doon ay naghihirap. At syempre po hindi natin mayaalis yung top of it all, kagaya nga ng sinabi ni Brother Gabi kanina, yung namamayagpag na COVID-19 po. Ayan, sa buong mundo na hanggang ngayon ay siyempre nilulutasan pa rin po. At kung natatandaan niyo po noong February 2020, natatandaan niyo po ba yung ating series ng panahon na yun, ay Signs of the End Times. Natatandaan niyo po yung series natin na yun. At ang pangyayari po ito, yung mga nakikita natin ngayon, ay wala pa sa kalimtingan ng mga mangyayari, matinding mga mangyayari, habang papalapit po ng papalapit ang pagdating ng ating Panginoon o ang katapusan po. At sa ating pong teksto na binasa kanina, sa verse 26, kung na-catch nyo po yun, ang sabi po doon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Sabi po doon. Ang title po ng ating mensahe ay God is shaking the nations. God is shaking the nations. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na muli kami ay mag-aaralan ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa oportunidad na muli kami ay tuturuan, paalalahanan, ugan. At maraming salamat po dahil alam namin ang iyong banal na Espiritu ang magtuturo sa amin. Ikaw ang aming dakilang tagapagturo. Ako po ay iyo lamang na mouthpiece, Panginoon, at nawa, Panginoon, ako ay i-anoint nyo at mai-deliver ko nawa ang mensahe nito ng may buong kalinawan at buong conviction, Panginoon, at katotohanan. Maraming salamat po sa aking mga kapatid na makikinig at maglalaan ng oras sa oras na ito. Kayo po ang magpala sa bawat isa sa amin. Kayo po ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang title nga po natin ay God is shaking the nations. Marami pong propesiya tungkol sa isang pangwakas na pagyanig. O yung earthquake po na tinatawag natin, lindol kung saan maghihiwalay daw, sabi po sa Revelation, ang mga bundok at mga isla, ang lupa, according po doon sa Revelation. At ito po ay literal na pagyanig yung sinasabi natin. Subalit, kung mamarapatin po natin kahit po sa panahon ito ay makikita natin at nararanasan natin na ang ating mga personal na mundo, hindi po ba ay nagyanig. Kagaya nga po ng mga pinakita natin ng mga pangyayari na yon, at ito pong pandemya natin at lahat ng mga problema pa, ay nayanig po ang ating mga sariling mundo. At hindi lang po yon ang ekonomiya, hindi po ba? Nayanig ang ekonomiya po, hindi lang po sa Pilipinas, sa lahat po ng bansa. At ang mga malalaking businesses, ang mga industriya ay nagsara, hindi po ba? Ganun din po yung gobyerno. Nayanig dahil hindi na magkakatuto saan kukuha ng pang-ayuda, saan kukuha ng isusuporta sa lahat ng tao. At talagang nayanig dahil minsan hindi nila alam saan sila kukuha ng resources. At ganun din po ang personal nating buhay. Sa mga nangyari po sa ating panahon ngayon, para lang po bang wala nangyari sa inyo? O may pagyanig? Hindi po ba? Naranasan natin, hindi po ba? At nayanig po maraming tao sa personal na buhay, at siyempre yung pinansyal. Dahil nga po apektado ang buong mundo, at ganoon din po yung pakalusugan, lalo-lalo na po sa mga naapektuhan siyempre ng pandemya. Tama po ba? So ito po isang pagyanig na ating nararanasan. At sa nangyayari po yung mga ganitong mga hindi kanais-nais na mga bagay ay nasasabi natin, hindi po ba na ay may mensahe ang Panginoon sa atin. Hindi po ba? Sinasabi natin yan na may gustong ipaalala ang Panginoon sa ating lahat.
Maaaring nakatuon tayo sa mga maling bagay o sa mga mas hindi mahalagang bagay o na ipagpapawalang bahala natin ng mahalagang bagay o maaaring nakakalimutan natin ang Panginoon. Kasi po sa mga panahon ito, sabi nga natin ay dumami ang tumawag sa Panginoon. Marami ang nanalangin, marami ang nananalangin pa rin, at marami po ang tumatawag sa ating Panginoon. At maaaring yung mensahe po ay kasi nakakalimutan ng mga tao ang Diyos. At sila po ay pinapaalalahanan. Ang teksto po natin ngayon, sa Hebreo, ay nagbibigay ng babala. Sabi nyo nga po, babala. Warning po ang binibigay nito. Ang aklat po ng Hebreo actually ay puno ng babala. O meron po itong 5 na parang major babala niya o mga warnings. At wala po tayong panahon para sapat na panahon sana para ma-explain lahat itong babala na ito. Pero ito po ang sa ating teksto na binasa ay ang final warning. Ito po yung huling babala sa 5. 5 po na sa ating binasa. Sa verse 25. Yun po yung sa verse 25 na yung sinabi ko po na huwag kayong tumangging pakinggan. Yan po yung babala ko. So ano po ba ang layunin ng babala? Sige nga po. Ano ba ang layunin ng babala, Brother Carly? O ng warning? Maabisuhan ka rin siya. Mabisuhan, tama po ano? Yung mabigyan ng ang tawag mo dito, ng paalala. Di po ba ang mga tao, o di kaya kung may sira sa daan, may babala dyan na baka mahulog ka. So ito po ay parang mailayo, maiiwas, o may handa ka sa isang nalalapit na panganib. Ayan. Ayan po yung binasa doon. Layunin babala, ito po upang maiiwas, mailayo, o maihanda sa isang maaaring nalalapit na panganib. At dito po makikita natin, kagaya po sa atin, halimbawa sa mga magulang dito. Sino po mga magulang dito? Sino mga anak? Tayo. So, sa mga magulang po, hindi po ba tayo ay laging nagbibigay ng warning? Wina-warning na natin mga anak natin na, huwag ka dyan, o huwag kang pupunta dyan, o huwag kang tatalon, o huwag kang... Lagi natin sinusuway, di ba? Binibigyan natin ng babala. At ginagawa natin yung higit para mapaalalahanan sila, pero higit sa lahat ay dahil din mahal natin, di ba? Kaya natin sila, wina-warningan ay dahil meron tayong care, yung ating pagmamahal sa kanila, na ayaw natin sila mapahamak. At ganoon din po ang Panginoong Diyos sa atin. Ang kanyang mga warnings, ang kanyang mga babala ay nagsisilbing paalala ng kanyang pag-ibig sa atin. Tama po ba? So ano po ba ang nararapat? Ayan po ang tanong. Basahin niyo ang tanong na yan. Ano po ba ang nararapat tugon o response natin sa warning sa atin ng sulat ng Hebreo? Ayan. Ano po ba yung mga dapat natin gawin? So dyan po ay may aaralin po tayong 3 tugon. Ayan. At habang po pag-aaralan natin yun, ay babalikan po natin yung ating teksto dahil medyo po kailangan ipaliwanag ito at kailangan po natin ilahad para mas maintindihan natin ang konteksto po ng ating pinag-aaralan. So una po ay ang pagsunod. Yun po ang unang hinihiling sa atin. Basahin niyo po sa Hebreo 12:25. Tingnan po natin. Sige nga po, basahin niyo. Kaya't huwag kayong makinig sa kanya ng nagsasalita. Yan po yung warning ano. Kaya huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. So sa madaling salita po, ano yung sinasabi niyo, huwag kayong tumangging makinig. Makinig kayo, hindi po ba? Pero po yung pakikinig na sinasabi nitong konteksto po ay hindi yung pakinggan mo lang. Hindi po yung gano'n na papasukin mo dito, palabasin mo dyan at wala kang gagawin. Ang gusto mong sabihin dito ay sundin natin. Obey kung ano po yung sinasabi. Sundin natin yung sinasabi. Makinig ka. Yan po ang sinasabi sa atin dito na lesson. Ang sabi po sa verse, huwag tumangging makinig. Nagpatuloy po yung verse ang sabi doon, ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? So, dito po tayo babalik doon sa kaninang binasa natin sa tungkol po sa verse 18. At ano po ang sinabi doon? Sino po yung binanggit dito na nagsalita sa lupa? Ito po si Moises. At yung pong nagsalita mula sa langit ay si Jesus. Although si Moises po, sinabi dito yung pagsasalita niya, ay ang ibig sabihin po sa Griego ay ginamit lang siya upang maging mouthpiece. Para siyang transmitter po ng sinasabi ng Panginoon. Ngayon, dito po sa isa, ay
ang mismong Diyos na ang nagsalita, ang Panginoong Jesus. Siya na mismo sa Kanya mismo nagmula ang salita. So yan po yung contrast dito sa Hebreo na pinakikita, yung pagkakaiba po ng dalawa. Isang mula sa lupa at mula sa langit. So, sabi po dyan, kung yung isa na sa lupa ay hindi nakaligtas, yung mga binabalaan, yung mga Israelita po na sumuway sa Panginoon nung panahon ni Moises, nung tinanggap niya ang 10 kautusan at sinuway ito at hindi sumunod ng mga Israelita at sila ay napahama, paano pa raw kaya ang mga salita ng ating Panginoong Jesus na kung hindi natin pakikinggan at susundin ay ano ang naghihintay sa ating kapahamakan? Amen? Yun po ang sinasabi po dito. Yan. So, tingnan po natin kasi po dito, meron po siyang simbolismo binigay o representasyon po ng yung kay Moises at kay Jesus, yung pong dalawang bundok na binanggit. Ayan. Kung may pa-flash natin sis yan. Ayan. Sa verse 18 po, binanggit ang bundok Sinai. Ito po, makinig po kayo, mahalaga po kasi itong informasyon na ito para maintindihan natin. Ang bundok Sinai po ay bundok kung saan ibinigay ang mga kautusan ng Diyos. So ito po yung bundok na kumbaga nire-represent ng Old Covenant o ni Moises, yung lumang tipan o yung pagsunod sa kautusan. Yan po. At yung pong New Covenant ay yung bundok Zion na tinatawag. Ito po ay may physical na bundok din na Zion sa Jerusalem, pero ang binabanggit po dito ay hindi po talaga Zion na bundok, kundi po isang spiritual na lungsod. So ito po ay isang spiritual symbol lang ng bundok o lungsod ng Panginoon. At yun yung New Covenant. Diyan nangyari ang pagliligtas ng Panginoong Jesus. Diyan natin natanggap ang biyaya. So tandaan niyo po yan ang Zion po, ang Sinai po ay Old Covenant, lumang tipan, bago dumating si Jesus. Ang Zion po ay ang New Covenant. Ang Sinai po, kinakatawan yung kay Moises at ang Zion po ay kay Jesus. Tapos ang Sinai po, ito po ay patungkol sa kautusan, pagsunod sa kautusan, paggawa ng mabuti para ma-earn mo yung kabanalan mo o yung mapatawad ka sa kasalanan mo. So performance-based po. Ito, tayo ang gumagawa o yung mga Israelita. Dito po sa Zion, yung covenant sa biyaya lamang ng Diyos. Nakukuha niyo po ba yun? Hindi sa mga gawa, kundi sa biyaya na binigay ng Panginoon o pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Naiintindihan niyo po ba? Amen. So dito po pinakita, kung may verse tayo, season sa verse 18, diyan, nakikita ba natin? Makikita po doon yung mga description noon, yung lugar na yun, kasi hindi pwedeng lumapit. So doon po ay parang unapproachable ang Panginoon dahil ang sinasabi diyan, hindi kayo, ayan yung bundok na yun sa Sinai, sabi ito raw ay hindi ka makakalapit kasi dyan dahil nag-iiyab, nababalutan ng dilim, nakakatakot, may malakas na hangin, nakarinig sila doon ng tunog ng mga trumpeta sa tuwing bago magsasalita ang Panginoon. So, dyan po nakiusap sila na, di ba po sa atin, pagkaano maririnig mong boses sa Panginoon? Wow! Siguro iniisip natin, wow, maririnig mong boses sa Panginoon. Pero dito, hindi iba po. Sa kanila doon ay takot na takot po sila. Hindi nila pwedeng marinig dahil sabi nga nila, Moises, bahala ka magpunta doon. Maghihintay kami dito sa baba dahil natatakot kami. At huwag mo na iparinig sa amin kung pwede ikaw na lang ang makarinig kasi mamamatay kami. Yan po ang sabi ng mga Israelita. At pakikita po natin yan sa Exodo 19:20. Lahat po nung mga hanggang 25, 26 yung sa pagbibigay po niya ng mga kautusan din. So, doon po makikita natin nakakakilabot daw na maging si Moises na naglakas loob, na siya na nga lang po pumalik. Ang sinabi rin niya, ano po yun? Nanginginig ako sa takot. Kahit po siya ay talagang hindi niya makontain. Kasi po yung kabanalan ng Diyos noon at yung barrier, may harang pa po kasi noon dahil sa kasalanan ng tao na hindi pa napapatawad at yung kumbaga yung sa mga pag-aalay lang nila ng mga hayop at pagwiwisik ng mga dugo ng hayop, kaya sila alam niyo po yun yung nakakatagal man lang ng ganyan sa presensya ng Panginoon. Pero po dito sa bundok ng Zion, ito po yung representasyon ng ginawa ng Panginoong Jesus, ang pagliligtas niya, ang biyaya ng Diyos, ginawa na ni Jesus, siya yung gumawa ng lahat. At doon po sa isa, kamatayan, kasi law Siyempre, yung kapag ka nagkasala ka, kamatayan ng ano mo, dito po sa kabila ay buhay. Yan po ang mga pagkakaiba niyan.
po pinakikita sa atin dito? Doon po sa luma, sa Sinai po, pinapaalala sa atin dito na hindi natin magagawa ang mga bagay sa sarili natin. Alam niyo po yun? Hindi natin magagawa ang mga bagay-bagay sa sarili natin kalakasan. Yung kabanalan, at yung kung dito sa isa pinapaalala sa atin na isa lamang ang paraan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Nakuha niyo po ba yung contrast, yung pagkakaiba na sinasabi natin dito? Baliwanag po ba? Parang nagtatanong yung mga mata ninyo. Yun. So, ang layunin po ng pagbibigay ng kaibahan ng dalawang ito ay upang iparealize sa mga Kristiyanong Hebreo noon na mas mainam ang bago kaysa sa luma. That Jesus is better than the old covenant. Si Jesus ay greater. Yan po ang tema kasi ng Hebreo. Paulit-ulit po yun that Jesus is greater, Jesus is better. Yun po ang kanyang tema na better than the prophets, better than the old covenant, better than the priests. Lahat po yung mga yun ay better ang Panginoon. Yan po ang tema na sinasabi sa Hebrew. At pinaalala po sa atin yan dito. Sa lumang tipan po, detalyado. Kung mababasa niyo lamang po yung 10 utos at lahat po ng mga pinagagawa ng Panginoon sa mga Israelita, ay imposible. Sabihin niyo po, imposible. Na kanila pong masundan o sundin ang lahat ng iyon. Perfectly. Wala po talaga makakagawa noon. At napatunayan po yan dahil si Moises po nung umakyat pa lang siya sa bundok ng Sinai upang tanggapin yung 2 bato ng 10 utos. Hindi pa man po siya bumababa, busy na yung mga Israelita na nilalabag yung unang utos. Ano po yun? Gumawa po sila ng gintong gunya o yung baka para kanilang i-worship dahil matagalan sila. Ano naman ni Moises? Hindi na yata. Saan na wala punta yun? Aaron, tulungan mo kami. Ito ang aming mga goal. Ayan. Tunawin namin at gagawa ng gintong guya na gusto namin sambahin. So doon pa lang po nakita natin na nilabag na nila yung unang kautusan ng Panginoon na pinakamalaga na huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang sasamba sa kahit na anumang imahe na gawa ng kamay o gawa sa langit o sa ilalim ng tubig. Yung pong kanyang unang kautusan na nilabag nila bisig-bisig na patunayan na hindi kaya na sundin. Ganon kahirap po ang pagsunod nila sa batas. Bukod sa matitigas ang ulo. Pero may kinabahan kaya tayo sa mga Israelita? Yung katigasan din minsan ng ulo natin, hindi ba? Tayo? One after the other. Tayo siguro ay may kanya-kanya rin mga gintong kuya, hindi ba? Kanya-kanya mga idols natin o sinasamba o mas pinahahalaga ng higit sa Diyos. Ano po kaya ang mga bagay na yun? So ang warning po na sinabi dito, makinig daw tayo at sumunod dahil hindi siya gumamit ng tagapagsalita sa panahon ito. O doon po sa Hebreo sinasabi niya, hindi ako gumamit ng tagapagsalita, kundi ang Diyos mismo. Ang anak ng Diyos ang ginamit upang magsalita. At kung yung noon ay na-upset ako dahil hindi sunod, natutok sila, naparusahan ng mga Israelita na yun, paano pa kaya ang mga hindi susunod dito sa Diyos mismo, sa Panginoong Jesus na nagsasalita? Paano pa kaya yun? May halimbawa po ako, may mag-asawa po. At itong lalaki, gusto niya na ipahayag yung kanyang pag-ibig sa asawa niya. So anong ginawa niya? Gusto niya iparamdam yung pag-ibig niya sa araw na yun sa asawa niya. So naghanda po siya, nagluto siya, nag-prepare siya, dahil gusto niya mag-candlelight dinner sila. So naghanda po siya, pinaganda niya. Tapos po ganyan, alam niya po magugustuhan ng asawa niya yung kanyang inihanda. So nung dumating na po yung babae, galing siguro sa trabaho, at nakita niyang ganyan, I love you, Han, sabi niya, ito yung naghanda ako para meron tayong candlelight dinner. Tapos sabi ng babae, wala akong ganang kumain, ayoko niyang niluto mo. Ano sa tingin niyo yung mararamdaman ng lalaki? Isasaktan, di ba? Pero siguro, makaka-move on siya, maya-maya lang, o bukas, maaaring okay na siya. Pero, tingnan niyo ito, kung itong isang lalaki rin na ito, halimbawa, ay nagplano ng engranding bakasyon. Pinaghandaan po niya, sabihin natin, na 5 taon. Pinag-ipunan niya dahil gusto niya dalhin sa isang magandang resort, yung kanyang asawa. Pagkatapos po pinag-ipunan niya
Bumili siya ng ticket, nagpabook siya sa isang hotel na maganda, ipapaspa niya yung asawa niya, pa-shopping niya, ipapamper niya. Gusto niya, basta sana sabi nila. Gusto niya ipamper yung asawa niya, ipakita, sabi niya, at gusto niya yung para sa kanila lang yun, na dalawa. So, inihanda niya po yung pinagplanuhan niya ng 5 taon, pinag-ipunan niya. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na yun, na ang kanyang ipon ay sapat na. Nakapagpabook na rin siya, nakabili na siya ng ticket nila, at nilapitan niya ng asawa niya. I love you, sabi na naman niya. Gusto kong ipaalam sa iyo na nagplano ko ng isang engranding bakasyon natin, yung gusto kong mag-enjoy ka, yung kumbaga ipapamper kita. So, binanggit po niya na nakabili siya ticket, nakabili na siya, napabook na niya yung hotel, at inilatag niya po yung kanyang mga plano para doon sa asawa. And then sabi ng asawa, nung pong nakita, parang mas gusto ko magstay dito sa bahay. Ayoko lumabas. Ano kaya sa tingin niyo mararamdaman ng lalaki? Alin po ang mas maliit na bagay sa dalawa? Di ba yung dinner? Pero na-upset po siya. Ito pong mas malaking bagay. Sa tingin niyo, mas ma-upset siya? Ganito rin po yung sinasabi ko. Gusto ko lang pong maipakita sa inyo yung better at greater na sinasabi natin. Lesser si Moses, greater si Jesus. At ito pong bagay na ito, pinagplanuhan, pinaghandaan ng Panginoong Diyos, ng Ama. At binigay niya po yung the best niya, ang Panginoong Jesus. Ito po yung talagang ultimate na offering na para sa kasalanan ng tao upang tayo ay mailigtas. At kung yung doon na-upset ang Panginoon dahil hindi tinanggap ng mga Israelita at sila ay natupok, sila marami ang naparusahan, paano pa kaya kung i-reject? Sinasabi dito, kung i-reject mo, hindi mo tatanggapin, ang hindi mo susundin ay ang Panginoong Jesus. Ano kaya ang naghihintay? Gaano kaya ang upset ang Diyos sa rejection natin? Nakuha niyo po yung ibig ko sabihin, kung sa lesser, what is true of the lesser is true of the greater. Kung na-upset ka sa maliit na bagay, syempre mas ma-upset ka sa mas malaking bagay na inahanda mo at pinaghandaan mo. Nakuha niyo po ba yun? So dito po, makikita natin, ang warning po ay huwag tanggihan ang Panginoong Jesus dahil mas matindi daw ang consequence. Hindi po ako nananakot naman, pero yan po ang sinasabi kasi dyan. Yan po ang sinasabi, dahil matindi daw ang consequence ng bakit? Kasi po yung isa temporal lang Yung ito po ay eternal ang consequences mo. Walang hanggang pagkiwalay mo, siyempre sa Panginoon, kung nireject mo ang Panginoong Jesus. Dahil wala nang ibang paraan. Sabihin niyo po, walang ibang paraan. Kundi ang Panginoong Jesus. Siya lamang po ang makakapagligtas sa ating mga kasalanan, ang makakapagligtas sa atin, ang makapaghuhugas, ang makapaglilinis sa ating mga kasalanan. Kung noon po hindi sineryoso ng mga Israelita ang kautusan na sinasabi niya din sa mga Hebreo o sa ating lahat, seryosohin natin ang Panginoong Jesus. Seryosohin natin. Hindi po pwedeng pampalipas oras lang ang Panginoon sa ating buhay. Yun po ang sinasabi sa atin. Hindi pwedeng sinisingit lang natin sa oras natin. Hindi pwedeng lang sa akin na lang seryosohin ng Panginoon. Mas marami pang panahon. Di ba napag-usapan nga natin, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala din sa mundo. Gano'n na iksi ang buhay. Kailan mo pa siseryosohin? Kapag kayong na tayo, nanghihina na. Pag wala na tayong lakas. Yung sabi nga doon sa habang bata ka pa, sabi sa Ecclesiastes, ibigay mo yung kaya mong ibigay, yung lahat ng kaya mong ibigay sa ating Panginoon. Hindi pwedeng half-hearted, half-half ang commitment, ang ating commitment. Yan po ang mensahe sa atin. So yun po ang unang tugon, ang pagsunod sa ating Panginoon. Yan po ang hinihiling pakinggan, huwag tayong tumanggi. Pangalawa, ano po yun? Paghahanda. Sabihin niyo po paghahanda. Ano po ang paghahandaan natin? Kailangan daw natin maghanda. Maghanda para saan? Sa pagyanig. Ayan pa. Pagyanig daw po. Ang sabi po sa Hebreo 12:25-26, kung babasahin po natin. Dahil sa kanyang tinig, basahin niyo nga po. Dahil sa kanyang tinig,
quote po yan mula sa Hagay, sa libro po ng Aklat po ng Hagay. So, ayan po yung binabanggit dyan. Bakit po yayanigin ng Panginoon ng mga bagay? Ito po ay yung pagsasala. Sabihin niyo po pagsasala. Pagsasala. Sa mga eternal at temporal. Yan po ang purpose ng pagyanig. Ang matitira lamang po ay mga bagay na ginawa natin para sa Panginoon at sa Kanyang kaharian. Ang katotohanan po, ang lahat ng mga bagay na maaaring natitikman natin, nakikita natin, nasasalat natin, ay mga bagay na temporary at hindi magtatagal. Maaaring bukas, pangalawa, o isang taon, dalawa, o sa darating na panahon ay mawawala ang mga bagay na ito. Sa Pahayag 3:12-14, kung babasahin ko po dito, nandiyan ba yan? Ayan po, nang alisin ng kordero ang pangalan na selyo, lumindol ng malakas, yun po yung binabangin ko kanina. Ang araw ay nagdilim, nakasing itim ng daming panuksa, at ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Lalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating pinalalagyan ng mga bundok at mga isla. Yung langit po na yun, hindi po yung hindi po yung sinasabi nitong tirahan ng Panginoon o luklungan po din yung pakalangitan. Yung pong mga heavenly bodies, yung pong mga binabanggit dyan. So, hindi natin alam kung aabutin pa po natin dito. Gusto niyo po bang abutin? So, handa ba tayo? Yan po yung tanong sa atin eh. Handa ba tayo na yanigin? Mayanig. Handa po ba? Bakit wala pong sumasagot? Handa po ba? Amen. Amen. Bilin po yung sagot. Handa po ba? Hindi natin alam kailangan isipin natin, tingnan natin ang sitwasyon natin. Anong kinatatayuan natin ngayon? Kasi po dito nagmamatter kung ano yung kinatatayuan ng pundasyon. Kung ikaw ay nasa Panginoon at ang mga pinaglalaanan mo ay para sa Panginoon, then handa kang mayanig. Alam niyo po yung kung i-represent natin, halimbawa lumilinggo, gusto niyo ba tumayo sa tabi ng pader na walang mga baka, parang yung hollow blocks lang na tinayo at saka mga yung alam mo, tutumba. Alam niyo ba yun? Gusto niyo bang tumayo sa ganong kalagayan? Di ba dito natin marirealize kung ano yung mga bagay na sa tingin natin ay kapag yung kinalalagyan natin ay alam natin na secure tayo. Yan. Ang sinasabi po dito ay mga spiritual na bagay. Ano po? Hindi yung mga... So ito po yung sinasabi natin dito. Ang sabi po niya dito, lahat po ay yayanigin. Ano yun? Siyempre lahat. Pag-aari natin, kayamanan, kung meron man. Siyempre, ano pa po? Maging relationships, yayanigin. Pero makikita nga natin kung ano yung mga matitira di ba? Kung ang relationship na to ay yung, kumbaga, founded on Jesus Christ, di siyempre ito ay yayanigin pero hindi mayayanig. Nakuha niyo po yung ibig natin sabihin doon? Mga libangan natin, mga kinahihiligan natin, trabaho, yayanigin din po. Kalusugan natin, yayanigin din po ang mga bagay na iyan. Ang pagyanig po, magpapakita ng mga bagay na mananatili at hindi mananatili. So ano po ang mensahe dito sa sinabing paghandaan natin? Siyempre po, pahalagahan natin. Mas pahalagahan natin ang mga bagay na mananatili. Ano po ba yung mga yun? Unang-una, ang relasyon. Malapit na relasyon natin sa Panginoon. Huwag natin sabihin yung parang relasyon lang. Malapit. Ang aim po natin sa buhay na ito ay mas maging malapit ng malapit ng malapit ng malapit sa ating Panginoon. Hindi yung okay na tayo dito. Kasi ano po yung sinabi sa salita, lumapit ka, inulit po yun. Diba? Lumapit ka kay Jesus na siyang mediator. Siya yung naging daan para makalapit tayo sa Ama. Lumapit ka, sabi lumapit. Take that privilege kasi po kung makikita natin doon, ang sinasabi po dito kasi parang sabi sa mga Hebreo ay parang gusto na namin yata dito na lang yung may mga ritual kesa dito sa bagong sistema natin. Parang ganun po ba? Pero sinasabi, babalik ka ba dyan sa isang mas hindi magandang bagay at dito sa isang magandang bagay, sa mas
sa better, sabi niya, sa greater. Pagpapalit mo ba ito kung naranasan mo na ito kaysa dito sa mas maliit na bagay? Parang yun po yung sinasabi doon eh. So dito po ang sabi, pahalagahan natin yung mga bagay. So, kung tayo ay hindi natin mai-take yung privilege na yun na sinabi lumapit kay kasi talagang isang napakalaking pribilegyo. Pero may warning nga rito, dahil binigyan tayo ng malaking pribilegyo, meron din responsibilidad. Di po ba? Great privileges come with great responsibilities. Para bang yung kay Spider-Man ba yun? Great power? With great power comes great responsibility, sabi mo. At ganun din po yung dito, yung pribilegyo mo habang mas malaki. Habang mas malaki na yung pagpapala mo, habang mas malaki yung pinagkakaloob sa'yo, mas malaki ang responsibilidad mo. So yun po ang sinasabi sa atin dito. Ang sabi nun, lumapit eh. Binigyan tayo, so yung malapit na relasyon sa Panginoon, palapitin natin. Kasi sila nun hindi makalapit. Tayo binigyan niya, di mga New Covenant people, ay binigyan ng pribilegyo na makalapit sa Diyos. So yung malapit na relasyon, ang ating i-aim sa ating Panginoon. Tapos mga relasyon sa buhay natin, ng ating mga pamilya, mga mahal natin sa buhay, ang ating mga asawa, mga anak natin, mga magulang natin. Paglilingkod. Yan. Paglilingkod sa Panginoon, yung paglilingkod na alam ng Panginoon yung paglilingkod natin na taos sa puso. Alam ng Panginoon yung paglilingkod natin na mula sa puso. At mamaya pagtutuunan pa natin yan ng pansin. Yung sa church, ito po ang kanyang simbahan, ang mga kapatiran dito. Yan ang mga pahalagahan natin. Pagtulong sa mga nangangailangan. Ayan po. Lalo na po, may mga nasalanta po. Di ba po? May mga pagkakataon po tayo na tumulong. Di ba po? May kakayahan tayo na itulong tayo. Amen? Pangatlo po ay ang pangatlo po ay dalawang bahagi, kaya pinagsama ko na lang. Pinagsama ko sila dahil magkasama naman sila dyan. Ayan. Ano po yan? Basahin niyo po? At pagsamba. Kailan daw yung pasalamatan natin at sambahin. Sa verse 28 po ang sabi doon. Basahin natin. Basahin niyo nga po. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo sa sanggaliang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatao. Amen. Ito po, key verse po yan sa verse 28, napakaganda po. So sinabi ito mga mangyayari, ito ang nangyayari sa paligid, sinabi rin natin kanina. At ito yung kinakaharap natin. Pagkatapos na i-explain lahat ng mga bagay na yun, yung mga yayanigin, mayayanig. Pero ano po sinabi dito? Pero, o kaya, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. So mayanig man ang lahat ng mga bagay na yan, tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos na hindi nayayanig. Unshakable, sabi po. We belong to an unshakable kingdom. Kasi po ang nagre-reign, ang nagro-rule dito ay ang Panginoong Jesus. At hindi po siya mayayanig. He is an unshakable God. At ang kanyang kingdom is unshakable. And we belong to an unshakable kingdom. Yan po ang sinabi niya, magpasalamat daw tayo. Sa English po sinabi yan nakalagay po dyan, we are receiving an unshakable kingdom. Receiving po in the present. Now, although we have received it, hindi pa po na-realize ang kabuuan nun. Kaya nga meron pa rin sa panalangin, di ba, may your kingdom come, your will be done on earth, ang sabi po. Kasi kahit po natanggap na natin ang kingdom na yun ng Panginoon, na hindi pa po ito fully realized, hanggang sa hindi pa po dumating muli ang Panginoon. Nagbalik ang ating Panginoon. So natanggap na natin yan, pero hindi pa po fully na-realize. Pero nararanasan na natin, hindi po ba? Yung power ng kingdom ay nasa kalagitnaan na natin. At dito po kung titingnan ko, across this room ay makikita po natin ang power na yun ng kingdom ng Panginoon na nakapagpabago ng maraming buhay. Hindi po ba? Makikita mo dito yung mga binagong buhay, mga pag-uugali natin, yung ating mga pananaw sa buhay, ang ating pananampalataya na napakahalaga. Yan po, kung makikita po natin yan, the kingdom of God, the power is at work within us. Nakuha niyo po yun? So yun po ang ating pagpapasalamat daw. At makikita natin
na tumanggap tayo ng kaharian na yun na hindi mayayanig. Sabi po natin kanina dito, yayanigin ang lahat kapag dumating na si Jesus din. Pero inaalaw din ng Panginoon na mayanig tayo sa kasalukuyang panahon. Hindi po ba? Sa mga pagkakataong ito, sa mga nakaraang araw o sa mga nakaraang buwan, kayo po ba ay nakaranas ng pag-shake? Amen? Nakaranas po ba kayo? Amen? Literal at figurative, ano? Nakaranas tayo ng pagyanig. Kahit po ako, halimbawa, nayayanig minsan o tayo, mga bawat isa sa atin, yung kalusugan natin, di ba? Pag may mga nararamdaman tayo. Sa mga kabataan, pag kayo siguro nahihirapan, yan, sa mga modules, mga teachers, yanig na yanig. Di ba? Di ba ganda, no? Tuto. Di ba? Sa mga relationships, meron dito, nagkaroon siyempre ng mga issue siguro. Problems, di ba? Sa relationship. Sabi ko kanina, sa government, sa economy, sa mga trabaho natin. Pero salamat sa Panginoon dahil yung kaharian, ang kaharian niya ay hindi mayayanig. Bakit? Dahil ito nga ay pinagaharian ng ating Panginoong Jesus. Ang hindi matitinag na kaharian ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng katatagan ngayon. Kahit ang paligid natin ay mayayanig. Nakuha niyo po yun? The unshakable kingdom of Christ provides us with stability now, even when everything around us is unstable and shaking. Dahil po we are firmly planted on a solid ground. Yun po yung foundation ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Yan po ang ating katiyakan at seguridad. Alam niyo, yung pong kahit na anong mangyari, hindi ko po alam kung nararanasan niyo yung sa amin, nararanasan niyo naman na kahit na ano yung mga nangyayari minsan sa paligid niyo, ay may kapanatagan kayo. May kapayapaan kayo. Amen po ba? Alam niyo yun, yung kahit na ano yung dumating, alam mo, ay kakayanin ko to. Kasi alam natin, sabi nga natin kanina sa kantay, kasama natin ang Panginoon, hindi ba? Kasi nasa puso natin yung kaharian ng Panginoon. The kingdom of God is in our hearts. Nandito sa puso natin. Kaya ano man ang mangyari, yung puso natin ay payapa, tahimik. Kumbaga may kapanatagan, may pagtitiwala sa Panginoon. At nakikita po yan sa atin ng mga tumanggap ng kaharian ng Diyos. Sabi po sa verse 28, ipagpasalamat natin po. At ang pasasalamat natin po ay isang uri ng pagsamba. Kapag po mapagpasalamat ka, ay ito po ay uri ng pagsamba. Sinasamba mo ang Panginoon sa paraang ito. Yung hindi ka nagko-complain. Paano masasabi yung nagko-complain? Sumasamba, di ba? Kung ikaw ay nag-grumble, kagaya ng mga Israelita, ano ba naman to? Binigyan ng tinapay, nagreklamo, nung medyo tumagal-tagal. Ano ba naman to? Puro na lang ito. Purgang-purga na kami dito sa mana. Alam niyo yun, yung may dumating, o sige, bigyan ko kayo ng mga, ano ba yun, yung ibon, yung parang doves ng Panginoon. Tapos nagreklamo na naman sila. So hindi makita yung spirit of worship sa ganun. Ano ba naman ito? Puro na lang reklamo, di ba? Pero kung mapagpasalamat ka, you are full of gratitude, dito makikita yung ating pagsamba. So, ang sabi po dyan, hindi basta pagsamba, hindi po ba? Paano po ba ang paraan ng pagsamba na sinasabi? Minsan po meron tayong kanya-kanya ngayon, sasabahin ko Panginoon sa parang gusto ko. Di ba? Pero sa terms po ba natin, kung paano natin gusto sambahin ng Panginoon? Di ba hindi? Ang tutunin po, ang terms ay dapat sa ating Panginoon. How He wants to be worshipped. Hindi ba? Amen po ba? Amen. How He wants to be worshipped. Yun po ang nais ng Panginoon. Sa paraan, sabi, nakalugod-lugod sa Kanya. Ano ba ang nakalugod sa Panginoon? Yun natin sa paraan sasabahin. At ang sabi doon, may paggalang at pagkatakot. Yung holy fear and reverence. At minsan po sa tingin ko, nawawala na po minsan yung ganyan. Ano? Yung holy fear and reverence, paggalang sa ating Panginoon. Minsan masyado tayong lax. Minsan masyado tayong, yung alam niyo yung nagkukulang sa paggalang, sabihin nga natin. Hindi natin, at dito po makikita rin kung hindi natin napapahalagahan siyempre yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Kung tayo ay walang hanggang, halimbawa, magkasala, yung hindi natin iniisip ang ginagawa natin, ano nangyayari doon? Walang pagpapahalaga. Walang holy fear and reverence sa pagkakataon yun.
Bakit daw natin kailangan sambahin ng Panginoon ng may pagkatakot? Yan naman yung tanong. Bakit natin kailangan sambahin? Ang sabi sa verse 29, sapagkat tunay ng ating Diyos ay apoy na ano po? Tumutubo. Our God is a consuming fire. Sapagkat tunay, kailangan natin po siyang igalang at yung bigyan ng pagkatakot sapagkat tunay nga ang ating Diyos ay apoy na tumutubo. Ha? Siguro tatanungin yun, bakit pastor? Akala ko tapos na yan. Di ba yan yung sa Sinai kanina sinasabi ko, yung may mga apoy, may mga uso, tinupok yung mga tao. Tayo ngayon nagkakasala. Di ba? Magkasala ka. Sabihin natin nakapagsalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Hindi ka naman natupok. Di ba? So ano yung sinasabi dyan po na ang Diyos ay apoy na tumutupok? Alam niyo po, naipakita natin kanina sa bundok ng Sinai yung senaryo na ang Panginoon ay isang consuming fire. Pero alam niyo po, sa New Covenant, doon po sa bundok ng Zion, kung saan po nangyari at naipagkaloob sa atin ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo po ba na naipakita, naipamalas din doon ng Diyos na siya ay isang consuming fire, isang apoy na tumutupok? Hindi naman po nagbago ang Diyos ng karakter niya. Siya pa rin po. He is the same, sabi yesterday, today, and forever. He is a consuming fire. At ipinakita po ng Diyos na siya rin ay apoy na tumutupok. Saan po natin yung nakita doon po sa New Covenant? Sa bagong tipan. Saan po natin yung nakita? Alam niyo po ba kung saan? Saan yun na ipakita ng Diyos? Sa krus. Naipakita po ng Diyos na siya ay isang apoy na tumutubo. At sino pong tumanggap nun? Ang ating Panginoon, Jesus. Ang galing, ang puot, ang judgment po ng Panginoon, yung wrath niya, yung pait ng puot niya, ang lahat ng tumanggap nun ay ang ating Panginoon Jesus para sa ating kapakanan. Siya po ang tumanggap lahat. And He received it perfectly for our sake, mga kapatid. Sa krus po ng Kalbaryo, naranasan po ang apoy na tumutubok, ang pait ng puot, ang galit, ang paghahakot ng Panginoon na sana ay sa sanlibutan. Pero sino po ang tumanggap? Ang ating Panginoon Jesus. Tinanggap niya po para sa atin lahat. Nang pahirapan po siya, nang ipako siya, nang namatay siya sa krus. Lahat po ng yun ay tinanggap ng ating Panginoon Jesus. Ipinataw niya po sa kanyang sarili ang sana ay para sa atin. Kaya ayon nga po sa bagong tipan sa pamamagitan ni Jesus, hindi po tayo natubo. Pero kung ano kahilingan natin sa Panginoon at ano ang mga tinutupok ng Panginoon sa ating buhay ngayon. At anong panalangin natin. Kasi may panalangin po dito, meron tayong tugod dito. Na hindi tayo napo-consume physically, ganito ng ating Panginoon. Pero we want that God will consume the things, that He will burn the things na kailangan sunugin sa atin. Mga bagay na kailangan maalis sa ating buhay, di ba? Yan po ang panalangin natin siguro, mga, Lord, tanggalin mo ang inggit ko, katamaran ko, tanggalin mo yung mga pagsasalita ko na hindi maganda, tanggalin mo ang bisyo ko, tanggalin mo itong mga bagay na ito na nakakapagharang sa akin. Kasi binigyan mo na ako ng freedom na lumapit sa iyo, pero ito meron akong kasalanan. May barrier pa rin dahil sa mga ginagawa kong ito na hindi karapat-dapat na pagsamba at paggalang at pagkatakot sa ating Panginoon. Pagwawalang bahala sa mga bagay na mahalaga sa Kanya. Yung galit at di pagpapatawad, pag-iisip ng masama sa ating kapwa, yung mga bagay po na yan. Pagmamataas, yung pong mga yan ay ayaw ng Panginoon sa atin, yung mga pride natin na kailangan natin tanggalin. Pagsisinungaling, pagiging makasarili, at hindi natin iisip ang kapakanan ng iba o ang kinoconsider ang nararamdaman ng iba. Ito po ang mensahe sa atin ngayon. At ito po yung sinasabi ng Panginoon na huwag mong tanggihan, pakinggan mo siya, sundin mo siya. Yan po ang ating mensahe sa inyo. At ang nais po ng Panginoon ay, yan po yung kaninang point sa atin, ang response natin.
tayo ay sumunod. Paghandaan natin to. Prepare natin. Mag-invest tayo sa mga bagay na alam natin na kagigiliwan at nais ng Panginoon para sa atin ang kalooban niya. At ang pangatlo ay pagpapasalamat at pagsamba. Patuloy po tayo. Sambahin po natin. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Patuloy po natin na pahalagahan ang ginawa niya. Kasi po, yun lang ang paraan talaga na may pakikita natin ang appreciation natin sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Sambahin natin siya. Sambahin natin siya ng lahat-lahat sa atin. Amen? Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na mabuti at tapat. Maraming salamat po dito sa inyong mensahe na pinagkaloob sa amin. Tunay nga po na maraming mga bagay ang napakinggan natin na maaaring tumagos sa aming puso, maaaring nagbigay ng paalala sa amin. At kung ito po ay aming narinig, nawa ay hindi po kami maging matigas. Nawa po kami ay tumalima, sumunod sa inyong Panginoon. At Panginoon, ipakita namin na tunay nga na pinapahalagahan ka namin. Tunay na sinasamba ka namin sa paraan na kanunod sa iyo. Sa paraan na nais mo. Na nawa ay mas ma-develop pa sa amin ang paggalang at pagkatakot sa iyong banal na presensya. Dahil tunay nga, Panginoon, na pinagkaloob mo na ang lahat sa amin. Subalit narito kami. Hindi namin maibigay ang lahat-lahat sa amin. Subalit ang panalangin po namin, hayaan niyo po na ang aming buhay ay maging isang handog na kalugod-lugod sa iyo. Isang buhay na handog. Dahil ito po ang nais mo na pagsamba sa amin. Na ano man ang aming gagawin ay makapagbibigay kami ng kaluwalhatian at kapurihan sa iyong pangalan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na Panginoon may mga balakid o harang sa aming paglapit sa iyo. Gawa na rin ang aming mga ginagawa, mga kagagawanan. At nawa, Panginoon, ay patuloy kami tumakad ng may kabanalan din. Dahil ito ang nais mo. Dahil kami binalutan mo na ng iyong katungwiran, ng iyong kabanalan. At ang nais mo ay tumalima lamang kami. Sumunod sa iyo. Dahil dito namin may makikita na tunay na mahal ka namin. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat. Ito ang aming papuri at pagsamba. Panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, tumayo po ang lahat. Ayaw po ba yung napagpala? At sa Kanya na makagagawa ng higit pa sa maaari natin isipin o hilingin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sumakanya nawa ang kapurihan, ang kadakilahan, ang pagsamba, ang pasasalamat, ang lahat-lahat. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Ang nag-uumapaw na biyaya at habag ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. At ang pagsama, ang kalakasan ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen!